Hi guys! Another day, another vlog. Pero si Alwin, absent pa rin. Day 2. Day 2 ng kanyang pagiging absent kasi hindi pa rin okay yung pakiramdam niya. Kagabi, hindi niya pa sure kung papasok siya o hindi. Sabi niya papakiramdaman niya kung maging okay siya, papasok siya. Pero yun nga, nung mga madaling araw na hindi pa rin bumubuti yung kondisyon, ayan na naman, dun siya nag-notify ng sick leave. So, ang ginagawa niya kasi para mag-notify, magko-call siya, like mag-leave ng voicemail, no? Tsaka sa apps. Tsaka meron silang apps yan para well-documented ang kanyang sick leave. So, yun nga, no? Hindi maiwasan, tinamaan ng sakit. Yan, pero at least may nagagamit na sick leave. So, hopefully na lang, tatlo pa. Hopefully sa mga susunod na buwan maging healthy na kasi syempre mauubos at mauubos din ang sick leave natin. Yan, sabi ko nga February pa lang nagkakaubusan na tayo ng leave. Yan, pero kasi kung magkakasakit pa rin talaga, ayan o, although we are not hoping, pero if ever tas maubos na yung sick leave, wala ring choice talaga. So mag-a-absent and that is ano na yun, no work, no pay. Meron pa ako isang sick leave, no pay. Oo, meron silang tinatawag na sick leave without pay. Ayan. So, ang weather pa lang namin ngayon ay +1 guys. Pero mas iinit mamaya. Tsaka nga pala guys, bago ako pumunta ng office ngayon ay may dadaanan muna ako sa downtown. So, kung hindi nga absent si Alwin, magko-commute ako magbabas ako tapos train sa Somerset. Yan. Tapos, nagkataon lang naman talaga na yun nga, sick leave si Alwin. Kaya, hahatid niya na ako tapos magpapacheck up si Alwin. So, pagkahatid sa akin, pumunta sila sa family doctor namin. Pero, walk-in clinic naman yon. So, kung hindi naka-schedule yung family doctor namin, kahit sino, okay kay Alwin. So, parang yan din yung voice ko, nahihirapan ako. Sana hindi ako mapaos-paos. Init, ang sikat ng araw. Tapos meron ako nabasa announcement from Calgary Police and sinara yung Black Trail ngayon. Yun ba naman yung malapit sa workplace ko? Blackfoot Trail. Ayan, kasi may accident daw. Ayan. Dito kasi sa Calgary yun nga, nagsasara sila ng mga roads kapag yun, grabe din yung accident. Kaya hopefully, since dadaan pa naman tayo ng downtown, ay maging maayos na yung sa Blackfoot Trail para yun nga, after kasi ng downtown, diretso na tayo ng work. And, samahan nyo kami guys ngayong araw and sila Alwin ay magpapacheck up lang tapos reseta din ng gamot. Wala ko yung reseta. Although may iniinom naman ako. Yeah, yun yung mga previously na nirecommended at nireseta. Yan, Sambucol. Pero syempre sa Philippines, dala na namin yung sa BioFlu, which is tinitake din ni Alwin yung BioFlu. Yan, kasi medyo mainit din si Alwin kagabi. Yan, pero ngayon, okay na, okay na. Oo. Kumpara kagabi na ano ka, mainit-init. Kagabi, di ba, market na rin agad ako. Halos talakbong na nga ako ng kumot. Dapat nga ganun. Tapos sabaw-sabaw, ayan. Ay, naglabas na nga rin si Alwin ng ano yun? Panglugaw. Panglugaw o arroz caldo. Mag-arroz caldo daw siya. Pagkabalik nila ni Zay. Pwede namang sopas din ulit. Oo, may mga ano tayo, may mga shell Yeah, na I think nabili. sopas na lang. Pwede naman yan eh. Chicken pa rin naman yun. Alright guys, mamaya na lang ulit. Andito na tayo guys sa downtown area. Naramdaman talaga namin dito yung pagbagal ng daloy ng trapiko. Sabi ko kung dito talaga mag-work sa may downtown, expect traffic kapag rush hour. Ayan, ito kasi yung oras ng papasok sa mga trabaho. So, traffic yung downtown area talaga. And unlike kapag nasa ibang area ka, basta outside ng downtown, reasonable, no, hindi ganito karami yung mga sasakyan. And kaya it's on you kung anong gusto mong place, kung saan ka mag-work, 'di ba? Yan. Ito pa yung mga buses, tapos syempre nandito yung C-train din sa downtown. Stop for
more traffic. Malapit na kami guys, 2 minutes na lang. Yan guys, kakakuha lang natin ng kailangan natin dun sa downtown. So, andito na tayo ngayon sa 42nd. Yan, sa area ng workplace ni Alwin dati. Tapos dito tayo kumain sa kabila, no, sa Aloy. Ayan siya. Ayan, dyan ako guys nag-work dati. Tapos dito Actually, yung mga trucks, no. Lumipat lang kami nga. Iba na yung may company dito. Tapos ito, yung canteen dito, iba yan katulad dito sa atin na canteen yung kainan, ano, mahala nila, ano eh. Canteen. Yan daw yung warehouse ng ano, Bianca Amor. Oh. Kailangan talaga may warehouse ka dito kasi Oo. paglalagyan ng mga gamit. Kasi or may nakausap tayo sa subscriber, lumapit niya sa akin, dyan daw siya nag-work. canteen. Sa ano ng Bianca Amor. Yeah. So, hati na ako ni Alvin ngayon sa work. Hindi ko nga alam eh. Gusto sumama ni Zion. Nag-iiyak na. Umakal na. Yan. So far naman, yung schedule ko today, wala akong client meeting. We'll see. Kapag umiyak ng bongga, kailangan ko siya isama. Para si Alvin na lang yung diretso magpa-check up sa doktor. Alright. So, we'll see you again later. Yeah guys, so dito na tayo sa office ni Emma. Ayan, so itong si Sayo, wala, talagang nagwakal at gusto sumama kay Emma. Buti na lang daw ay okay lang naman kay Emma kasi wala siyang meeting ngayon. Yan, ako na lang muna yung magpapa-check up. Doon lang ulit sa may malapit sa sa Chinook Mall. Ayan, so yeah, ano lang guys, hingil ako ng reseta ng gamot siguro. Bye! Yeah, bye. Hindi na tayo ng reseta ng gamot kasi talagang hindi nawawala yung sakit ng ulo ko eh. Gawa nga ng sipon ko talaga. Yeah. So hindi siya yung malaptaw. Sobrang lapot niya. Dyan na. Dyan na. Pakain mo sa kanya. Ayan. Kasi meron ako dinalang saging. Dahil nga dapat kami talaga ni Zion yung magkasama. So sabi ko dali niya na lang, pakain niya na lang kay Zion. Ayan. So yun guys, no, punta muna tayo dito sa aking hindi pala sa akin. Punta muna tayo dito sa may clinic. Alright, let's go. Ito guys, dito na tayo sa aming family doctor. So dito to guys sa Full Health Medical Clinic. Dati to guys Health Watch ang pangalan niya. So hindi ko lang alam ba't nagpalit ng pangalan. Yan, so ito lang yung Chinook Mall, katabi lang yan. Dati kasi dito lang kami nakatira sa bandang likod na to. Kaya ito yung napili namin before. Hanggang sa hindi na kami umalis. Ayan. So ayun guys, pa-check up lang muna tayo kasi for sure mas matagal tong hihintayin ko kasi walk-in lang tayo. Hindi tayo nakapagpa-schedule. Alright, so update ko kayo guys mamaya kung ano yung gamot na may bibigay sa akin. Okay guys, so ito, naresetahan na tayo. Ito yung binigay sa akin. So para siyang inhaler, parang may ipapuff mo siya. Tapos twice a day ko raw siya gagawin. Tapos ito, Tylenol, 3 times a day naman. Yeah, so yun yung natin. And may binayaran lang akong $12 para dito sa Tylenol. Pero pwede naman namin ipasok to dun sa insurance ni Emma na isa. Pero yung isa wala akong binayaran. Yan. So hindi ko nga alam bakit hindi sinama yung Tylenol eh. Yeah, so at least yun lang naman yung binayaran natin Tsaka may re-reimburse naman yan dun sa insurance ni Emma. Yeah, kasi si Emma ay may health spending din siya. Every year yon sa kanya. Ganun din naman sa amin, every year naman din yung benefits natin pagdating sa mga ganito. Kaya maganda rin talaga, nagagamit mo siya pag especially sa mga ganitong sitwasyon pwede mo siyang gamitin. Ayan, so ngayon ay medyo nakakaramdam ako ng gutom. And baka siguro mag-lunch na lang din muna ako dito sa Chinook mag-isa.
Kasi wala pa akong nalulutong ulam sa bahay. Mamaya syempre susundin din natin yung dalawa, yung mag-ina ko, then uwi na ulit sa bahay. Sana maging okay na nga ako kasi syempre bukas gusto ko na rin pumasok. Dahil nga lang sa ganito yung sitwasyon ko, ayokong mamaya magka-problema na lalo ako pagka pumasok ako, kasi especially yun nga sa freezer ako nag-work. Mas na yung ilong ko, yung sipon. Syempre 'di ba pagka nasa malamig ka, sinisipon ka. So nung pumasok ako nung last week, yun na, nakakaramdam na ako ng sobrang talaga na sinisipon na ako. Doon nag-start yun hanggang sa di mga nag-off na rin ako agad noon bukasan nata. Basta parang naramdaman ko tong na to mga Saturday siya. So yun na, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday hanggang sa yun nga hanggang ngayon di ako nakapag-work dahil nga sa ganito yung nararamdaman ko. Mahirap. Kasi parang sakit talaga kaya sinabi ko na rin kanina sa doktora yung lahat ng mga nararamdaman ko. Sabi ko masakit yung ulo ko. So yun, yung binigay niya sa akin. Tsaka Tylenol lang. Yun lang din naman ang nireseta niya sa akin. Talagang 3 times a day nga daw. Ayan. So yeah. So lunch muna tayo guys dito sa Chinook Mall. Okay. Guys, wala pa masyadong tao dito sa Chinook Mall. Napaka luwag. Tsaka kasi maaga pa rin naman. 10 pa lang naman dito. Nakabukas lang din ito siguro. Ayan. Sobrang luwag So kain lang tayo dito guys. Tapos bala ko na rin bilan yung mag-ina ko ng pagkain para pwede naman ako dumaan kay Emma. Kasi hindi namin na-expect yung si Zion na magpapaiwan kay Emma. So wala silang pagkain. So bibilang ko na lang din. Makawa naman yung dalawa. Alright. So guys, kain lang muna tayo dito sa food court. So baling in order ko ay bourbon. So binilang ko na rin yung mag-ina ko. Dadali ko na lang doon mamaya. I-trap ko na lang sa kanila mamaya. Kasi nga alam ko walang pagkain si Zion So please, makakain sila na to. Then after na to, dadaan na lang din ako siguro sa TD Bank. May askasuy lang tayo doon. Then, uwi na rin tayo ng bahay. Right? Ayan guys, ito na tayo sa bahay. Yan, sinama ko na si Zion kasi nagtatakbo na rin si Zion doon sa office ni Emma. So, okay lang naman. Mabait naman yung boss ni Emma. Pero, syempre, hindi makafocus ng work si Emma. Kaya sabi ko, sige, dadaling ko na lang din. Tapos yun, kumakain na si Zion dito nung binili ko. Si Emma, sabi niya, daling ko na lang daw sa bahay. Ito na lang daw ulamin niya mamayang gabi. Pero si Zion, ito, tinira niya na yung rice. Gusto niya kasi yung ganyang rice fried rice. Ayan. So, yun guys. At least yung pakiramdam ko ngayon medyo nagiging okay. Nababawasan na yung sakit ng ulo ko. Tapos, pagkatapos ko kumain, uminom na rin ako agad ng gamot na ito nga, Tylenol. So 3 times a day raw to. So inumpisa ko na agad. Tapos ito, nag-puff na rin ako isang beses, pero twice a day naman to. Ayan, so siguro dito ako na guys tatapos itong vlog, and I hope na nag-enjoy kayo sa vlog ko kahit medyo matamlay ako ngayon. Pasensya na guys. Kasi iba talaga yung nararamdaman ko. Iba talaga yung sakit ng ulo ko, yung sipon ko. Hindi siya nakakalabas. So kailangan ko siyang, alam nyo na, persahin, ilabas para mas mawala dito yung sakit. Alright, so yun guys, hanggang dito na lang. We'll see you on the next one. Peace.